So for today's video mga guys, ang manok na ito sa loob ng lata ay gagawan natin ng twist. To start with ay nahugasan ko na at nagayat yung ibang rekado katulad ng bawang, sibuyas na puti at saka red chili at ganun din yung onion leeks. So nakikita nyo, dinidikdik ko yung paminta kasi medyo malalaki yung nabili kong paminta sa palengke. Wala akong dikdikan kaya yan ang gamit ko yung likuran ng kutsilyo. Pansamantala kong iniwan yung aking mga ginagayat, saka ko naman naisipang mag-mix ng flour mixture para sa nagagamitin kong pang-coat doon sa mga chicken chunks na manggagaling doon sa loob ng lata. Ang mixture na yan ay glutinous flour, all-purpose flour. Ganon din nilagyan ko siya ng asin at saka paminta lamang. So after kong mapaghalo-halo yung mga yon ay saka ko siya minix ng maigi para mag-incorporate ang bawat isa. At parang medyo nakukulangan ako kaya dinagdagan ko pa siya ng isa pang kutsara ng glutinous flour. Marahil ay nagtataka kayo bakit glutinous flour ang hinalo ko kasi wala nga akong corn flour. So, nung ma-mix ko na yung flour mix na yon ay sinantabi ko muna siya at akin nang hinugasan yung mga dilata bago ko pa siya buksan. Take note ha, kailangang huhugasan ng mabuti sa running water yung mga lata, ibabaw at saka ilalim. At bago ko pa nga yan buksan ay niready ko na yung strainer doon sa tabi. Kasi i-drain ko nga yung tubig. Yung lamang pong chicken chunks o yung laman ang aking kukunin dyan sa dilatang yan. Itatapon ko totally lahat ng tubig. Kailangan maging dry siya. Kaya ako siya ginamitan ng strainer. At nung sa palagay ko ay nawala na yung mga excess water dyan sa mga chicken na yan, ay saka ko naman siya inisa-isang i-coat na doon sa flour mixture na aking ginawa kanina. So nakikita nyo, hindi lahat ay chunks yung mga chicken na yan. Yung iba ay medyo durog na kasi matagal nga siyang nababad sa tubig. Pero hindi ko siya itinapon guys. Ayoko mag-aksaya. Kaya ginawan ko siya ng paraan. Binilog ko siya at finorm ng katulad niyan. Binilog-bilog ko na lang. Prines ko siya sa flour. At hindi pa pala ako tapos maggayat. Naiwan ko palang hindi pa nahihiwa yung bell pepper. Kaya itinuloy ko na. At habang ako ngayon naghihiwa dyan, ay pinag-ready ko na yung anak ko. Inutusan ko na siyang isalang yung kawali dun sa kalan at lagyan ng mantika para umiinit na. So, nung natapos ko na i-prepare lahat ng ingredients, ay yun lumabas na ako at inisa-isa ko nang iprito yung mga na-coat kong chicken chunks. So, ang goal ko dyan ay kailangan ko siyang ipa-crispy ng maigi, maging golden brown para nang sa ganon ay pagka hinaluan ko na siya ng sauce ay hindi siya madurog. Katulad nito, ayan, golden brown na siya. At crispy, di ba? Mas masarap naman yung chicken na yan pagka crispy. So, ayan, luto na siya. Kaya kailangan mo nang ahunin, syempre sa mantika. Para susunod naman natin gagawin yung kanyang sauce. So kanina ay madami yung mantika kaya isinaling ko muna siya sa lagayan ng used oil bago ako nag-umpisang maggisa ng para sa sauce naman. Ginisa ko yung bawang. Saka ko sinunod na yung white onion at saka yung red chili para sabay-sabay na silang maluto. At nung transparent na nga yung white onion ay saka ko naman inuhulog yung bell pepper at saka ko nilagyan ng oyster sauce. Pwedeng soy sauce pero okay na sa akin yung oyster sauce. Siya nga pala wala akong tomato sauce o kaya tomato paste kaya naman ketchup lang yung nilagay ko. Pwede na rin naman yon pang alternate dun sa tomato paste. So ayan, hinalo-halo ko lang siya, pinakulo ko siya hanggang maging thick katulad niyan bago ko inihulog na yung mga chicken na naprito na. Siyempre, halu-haluin mo ng mabuti para nang sa ganun ay ma-coat lahat ng sauce yung bawat pieces ng chicken, bawat side ay may magkaroon ng sauce.
At hinayaan ko lang muna siya sa low fire para ma-absorb maigi ng chicken yung sauce. At lastly, nilagyan ko siya ng spring onion ba yan or onion leeks kasi medyo malalaki. Onion leeks nga yata yan. So ayan guys, malapit na siyang maluto. Halos tapos na. So syempre, kailangan ng exposure ng inay nyo. Kaya ayan, posing-posing at syempre kailangan kong tikman para ma-share ko sa inyo kung gaano siya kasarap. So yun lamang guys, maraming salamat po sa panonood muli. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!